Lunes na naman mga kaibigan dito sa Pilipinas at sa lahat ng ating mga tagapanood at taga-subaybay dito po naman sa Media Health Forum. Sumasahing papawid mo po muli ngayon via mainstream at social media. Ako po si Edwin Eusebio sa ngalan nila kay Rolly Gonzalo. Isang oras na mayamang talakayin na naugnay pa rin po sa ating isinusulong na advokasya na pagbibigay daan dito po naman sa medical cannabis ng ating pag-uusapan. And of course with our special guest ngayon po namang araw at makakasama ko ho, bahagi ng ating presidential table si Dr. Jem Mutia na atin po namang magiging co-anchor din dito at the same time at ang ating mga kasama sa media na sila po namang magbibigay katanungan sa ating panauhin. Ang ating pong special guest for today, mga kaibigan, ay isang butihing ama na medyo matagal na hong dinadala itong saloobin kaugnay ho ng pagnanasang maisa legal itong medical cannabis for the sake of his son na ngayon po ay dumaranas din ng problema kaugnay nga po ng itong dapat nagagamutin ng medical cannabis. He's a father of Sachi who is differently abled due to his medical condition. Si Sir Rome, as called by his peers, guide Sachi to unlock his true potential. For Rome is aware that everyone has a unique gift in life. Si Mr. Rome po mga kaibigan ay naniniwala na ang mga kabataan, ang kanyang anak, particularly our people with disabilities, teaches us regular people how to love unconditionally. Bilang ama, kanina nagkukwentuhan kami, yan ang nagiging, sabi nga, burning oil para sa kanya para ipagpatuloy itong advocacy na ito, maipakita man lamang sa kanyang anak yung totoong pagmamahal. Sa ating mga kasama sa media, reserve your questions at mamaya magkakaroon tayo ng pagkakataon na magtanong sa ating guests. At the same time, kasama din natin ang isa sa pangunahing advocates ng medical cannabis, si Dr. Jem Mutia. Dr. Thank you, Sir Ed. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood. Napakaganda po ng opportunity natin ngayon kasi kasama natin ang isa sa mga pioneers ng movement dito sa Pilipinas, representing Canna Hopefuls. Ito pong maswerte po kami, no, naging part nung simula nung advocacy. Ang pinangahawakan lang ho talaga natin, no? Hindi yung tax o yung pera na kikitain o yung pag-asenso ng pangkabuhayan. But then, alam ho namin talaga na ito po talaga ay tama, ito ay dapat, no? Yun lang talaga yung foundation na nagtataguyod kung kaya buhay pa rin ngayon yung advocacy. Kaya kung meron po kayong mga tanong at kung meron po kayong mga gustong ipaliwanag, sasagutin po natin yan lahat. I-comment nyo lang po ang inyong mga tanong at mga concerns at sasagutin po natin yan dito live. Maraming salamat po. Thank you, Dr. Jem. At binabanggit nga ni Dr. Jem yung prinsipyo na ating ipinaglalaban ever since para ho maisa-legal ito po namang medical cannabis. Bagamat admittedly, ito ay makatutulong ng malaki sa sabi nga industriya, particularly sapagkat binabanggit ni Boss Richard Nixon Gomez, ang ating producer at ng Bawerta Corporation, na napakalaking industriya ito kung sakasakaling mabigang daan sa merkado at yung pagproseso ng medical cannabis. But anyway, dako tayo dito sa ating inimbatahang panauhin, mga kaibigan. Being a father, bigyan natin ng opening statement si Sir Rom. Sir, magandang umaga po. Magandang umaga sa lahat at sa mga nanonood din sa Facebook Live natin ngayon. So magandang umaga sa inyo lahat. Sir Rom, itong ating pinag-uusapan, una sa lahat, paano ka ba nagsimula dito sa Canna Hopefuls at bilang miyembro nito ay ano ba ang iyong, sabi nga, visions na nakikita pa? Okay, so magandang tanong yan. Ano? So paano nga ba nagsimula ang lahat? So nagsimula ang lahat nung nagkaroon kami ng anak na si Sachi. He was born noong 2007. And then as early as, I think, 5 months old, siya, nag-manifest na yung parang seizure. Kaya lang, since first child namin siya, hindi namin alam na seizure pala yun. And then eventually, 8 months siya, ayun, naging grabe. As in, lupay-pay. Akala ko, patay na siya nung time na yun kasi halos itim na yung buong mukha niya. Tapos, bit-bit na siya ng nanay niya na parang walang buhay.
So eventually, doon namin nalaman na may epilepsy pala siya, no? But actually, even before that, nung nagpi-prenatal screening pa si Tox noon, yung wife ko, alam na namin na parang may something's wrong dun sa left brain niya. Kaya lang, di ma-diagnose kasi nasa loob pa ng sinapupunan. So, it all started with my Sachi's medical condition. Thank you. At doon nalaman at yan na nagsimula yung sabi ng kalbaryo ng pag-aalaga dito kay Sachi. But anyway, ano yung mga, kahit pa paano may, ano yung pinaka-negative lowest point na nakita mo at naramdaman mo during pag nagtitrigger yung kanyang sakit? Alright. So, bilang magulang, gagawin mo lahat ng makakaya mo para sa anak mo, di ba? Ngayon, yung mga naging diagnose ni Sachi, noong una hindi siya ma-diagnose kasi pagdating sa MRI, parang hindi maintindihan yung kanyang brain scanning dahil 40 days of life, nag-MRI na si Sachi. You know, actually, 3rd day of life, nag-CT scan na siya. Kasi nga, alam na namin na may something wrong with the brain. So, day 1 pa lang may neuro na siya na nakaantabay. Kaya lang at that time, walang manifestation and what have you. So, bottom line, fast forward, na-diagnose yung anak ko na seizure disorder kasi hindi lang siya isang beses nangyari. Pag ang seizure ay nangyari ng multiple times, diagnose ka na as epilepsy. So, saan nanggagaling epilepsy? Yun nga, since cerebral palsy siya, ibig sabihin yung left side ng brain niya hindi nag-form kasi nagkaroon siya ng stroke inside the mother's womb. And diniagnose din siya ng hemiplegia. So, nung nangyari yun, ang pinakamahirap nung 4 years old siya. Yun yung isa sa mga lowest time namin, no, as kay Sachi. Kasi nagkaroon siya ng status epilepticus. Ano yung status epilepticus? Nag-seizure siya. Supposedly, nag-stop yan within 2 to 3 minutes. Pag 5 minutes and above na yan, delikado na, itakbo mo na sa ospital. Yun sa kanya, hindi na tumitigil. So, inabutan kami sa probinsya. Hindi naman po sa pag-ano, nung panahon na yun, yung probinsya, hindi ganun ka-advance pag-handle sa mga ganun. So, bottom line, tinubo si Sachi at 4 years old. Kasi hindi na siya humihingi. Yung oxygen level niya nasa 70, you know, di ba sa COVID, pag medyo low 90s ka, nahirapan ka naman. What more yung 70? So in short, yung system niya, hindi na alam yung gagawin kasi yung neurosystem niya, wala na haywire na Puro misfiring na ng neurons yung brain niya. So, he almost, well, actually, already did. Actually, kaming mag-asawa noon, iyakan na lang kami. Hindi kami nagsasalita kasi tinutubo yung anak namin sa harapan namin and it was a very painful experience. Yun yung, I would say, isa sa pinaka-lowest. Alright, relate tayo dyan mga tatay sa pagganyan ang nakikita natin. Sabi nga, di bali tayo masugatan, huwag lang yung anak, ano. Pero bagay na siguro magpapalakas din ang loob mo, sir. Nakita mo ngayon, binatilyo na. Yung lahat ng hirap. Kung kaya lang, kung pag sa bangko siya, bangko mo ngayon sa gastos. Anyway, yung mga kasama natin sa media, baka maaring bukas na yung ating table for questions. Ang unahin natin, of course, ang ating isa sa mga mainstay na reporter dito, si Kuyang Michael Rogas. Hello, magandang umaga po para kay Dr. Jem Musya. Sir, wala na pong itong kinalaman doon sa ating kay Sir Romeo. Tanong ko lang kasi mainit itong usapin ngayon, yung tungkol dito kay Justin Brownlee, nakatatapos lamang maglaro sa Asian basketball. At ang isa sa mga issue ngayon sa kanya is yung pagkakaroon ng positive niya sa isang substance, may mga nagsasabing ito raw ay dahil sa cannabis, nagtitake siya ng gamot dahil sa kanyang tuhod or sa kanyang katawan. Yung po bang cannabis, gaya naman previous natin na mga talakayan dito, binabanggit niyo, this is legal na ito sa ibang mga bansa. And even the United Nations ay kinikilala na rin ito bilang sangkap na isang uri ng gamot. Paano ba yung proseso nito sa katawan ng tao? Gaano katagal bago mawala? At ito ba talaga ay bawal sa ganitong klaseng mga uri ng mga atleta?
Magandang tanong po yan. Well, regarding sa kung bawal siya, sa ngayon mukhang bawal ho talaga, no? But kung yung tanong performance enhancing ba siya o pandaraya ba siya, hindi siya performance enhancing drug, no? Actually, partida pa nga kasi actually it diminishes athletic performance, no? Kasi syempre pinapababa nito yung motor coordination, pinapabagal yung galaw, tsaka yung BP, tsaka heart rate magbabago. So actually hindi siya performance enhancing drug. Regarding naman sa kung gaano siya katagal, well, yung na-isolate sa kanya according sa news reports is yung metabolite ng THC, no? THC yung primary ingredient ng cannabis, yung nakaka-high, at yun din yung pangunahing pain-relieving component ng marijuana o cannabis. So yung tetrahydrocannabinol, pagkatapos mag-effect sa katawan, talagang kino-convert yan sa katawan at yung active ingredient na THC, kino-convert, ginagawang carboxy-THC. Yun na yung inactivated form, no? But then yung inactivated form na yon, sa mga infrequent users, usually tumatagal ng mga 3 to 7 days. Pero sa mga frequent users, pwede yung tumagal ng mga 1 to 2 months, no? Sa katawan. No? So, definitely, hindi siya performance-enhancing drug. And ang masasabi lang natin, yung sample daw ay kinolek 1 day after nung gold medal game. Nag-start, ang THC, 4 to 12 hours lang yan. So, earliest na magkaka-carboxy-THC sa katawan is 4 hours up to 30 days, no? So within that, yun yung pag-intake ni Idol. So hindi natin masabi kung may kinalaman doon sa kanyang foot injury na sinabi ni Commissioner Tolentino, maaring doon sa medication na tinake niya para sa kanyang foot injury. Alam naman natin na FDA approved ang THC para sa pain. Pero ito sir, ng pangyayaring ito, kasi nito mga previous sa ating pagtalakayan, sinasabi po ninyo na kinikilala na ng United Nations ito pong cannabis. Pwede niya bang gawing depensa ito? Well, yan ang legal ho talaga. More on legal aspect na po yan. Medyo hindi ko na po specialty yan. Depende na lang po yan kung paano gagawan. Siyempre, hopefully may mahanap na butas yung ating mga legal experts, no? But then from a scientific and medical na perspective, hindi siya performance enhancing drug, hindi siya pandaraya, it doesn't destroy the spirit of the competition. So from a scientific perspective, hindi na siya dapat ipagbawal. At yung biruan nga sa mainstream media, kung nanalo ka habang nakaka-cannabis, dapat lang talaga mabigyan ka ng medal. Kasi nga partida yan no? Yun yung sa performance enhancing component, it diminishes, it doesn't enhance performance. Pero sa sports recovery, no? Para sa mga injury, no? Kaya nga hindi na yan pinapagbawal ng NBA tsaka iba pang mga league, no? Football, baseball sa Amerika. Kasi nga mas safe pa yan kaysa sa traditional na mga pain relievers na ginagamit ng mga atleta. Hindi yan nakakabutas ng tiyan kagaya ng mga traditional na pain reliever o nakakasira ng kidney, liver. Hindi yan nakakamatay at sobrang nakaka-addict kagaya ng mga morphine, oxycodone, fentanyl, no? So definitely mas safe yan, definitely gamot yan, FDA approved yan for pain, and mas safe pa yan sa mga conventional na mga pain reliever. Balikan ko lang si Sir Romy. Sir, kumusta po ang anak ninyo ngayon? Sa harap mo. Sorry. Ito ba yung anak mo? Yan si Sachi. So, ano naman, ang hirap sagutin, ano? Hindi ka agad mabilisan. So, kasi,
yung seizure niya, yun yung talagang una nating kailangan ayusin. Kasi kapag naayos mo yung seizure sa mga ganyang klaseng sitwasyon or kondisyon ng mga pasyente, ang susunod dyan yung therapy. Kasi honestly, nung si Sachi ay less than 1 year old, sinabi ng doktor, diniretso kami, baka po hindi makatayo yung anak nyo. So kung hindi makakatayo, hindi makakalakad. E di kalidad ng buhay ang pinag-uusapan na natin dito. So ngayon, si Sachi, nung time na yun, hindi ma-therapy kasi araw-araw, kinukumbulsyon. May time na kailangan mo nang isugod sa ospital kasi ayaw na nga tumigil. Tapos, pagka-uwi mo after 3 days kasi na-stabilize na siya, ayan na naman. Balik na naman kami. So, para kaming, yung buhay naming pamilya, para kaming virtual prison. Hindi kami makapunta sa gusto naming puntahan. Ayan, 16 years old na siya. Hindi pa yan nakakasakay ng eroplano na gusto mo sanang ipakita yung mundo sa kanya. Kasi yung fear na baka mag-seizure. Alright? Pangalawa, 16 years old na siya, hindi pa siya nakakapunta sa dagat. Kahit gusto niya makita from afar. Bakit? Kasi kapag kinaun mo yan, dapat may ambulansya ka sa likod. Kaya lang yung kalidad ng buhay na yun, hindi ko kayang ibigay yun sa kanya. Kasi nga, sa mga previous experience namin, yung status epilepticus, naging normal yun sa time namin eh. Kaya sabi sa doktor niya, Dok, pag hinumbulsyon ba, lagi ba akong pupunta sa ER? Nakakapagod din yun sa aming mag-asawa, ano? Sabi niya, hindi, sige, gawan natin ng emergency drug, no? Ang problema dito sa atin, wala tayo noon, nasa Amerika lang. So, yung Dormicum, alam ni Doc yun. So, yung Dormicum, isa yun sa emergency drugs ni Sachi na kapag hindi tumigil within the first 5 minutes, kailangan i-administer ko na siya via rectal. Kaya lang, syempre, computed yun ng doktor. Ang problema mo doon is, habang nag-i-emergency siya, nanginginig yung kamay ko para i-extract yun sa ampule. Ang hirap. Tapos tatanggalin mo yung karayom para ipasok mo yun dun sa rectal. And then, sabihin mo nang nag-induce ng sleep yung Dormicum. Hindi matatapos dun yung pangamba. Kasi kapag nasobran ako ng bigay, pwede siya magkaroon ng respiratory anong tawag ng Dok? Ayun, respiratory. Ibig sabihin, masyado na-relax yung mga muscles niya, pati sa respiratory. Hindi na siya hihinga, mababawasan yung paghinga niya. Ngayon, kailangan ko rin siya isugod sa ospital kasi kailangan siya itubo. You know? So, yun yung mga pinagdadaanan naming mga magulang at saka lalo na yung pasyente. Noong time na yun, pag tinanong ko si Sachi, okay ka ba? Hindi naman niya ma-explain kung ano yung nangyayari during the onset nung may face kasing epilepsy. Mag-o-aura muna yan eh. Tapos, ayan na, mag-seizure siya. Tapos pwedeng focal lang. Ibig sabihin, isang portion ng brain. Tapos pag nag-full-blown left and right hemisphere na, ayun na, iba-iba na yung mga body manifestation. Yung iba gumaganyan eh. Alam mo, exorcist eh. Sa totoo lang. Pero ang tigas talaga. So, noong time, pag di mo inaral yung sitwasyon na yun, wala na, may PTSD na yung magulang. Kasi kakaiba na yung tinitignan. Tapos, na dito, nangingitim na siya. Exam, bumabagsak na yung oxygen level. So with that said, yun yung mga pinagdadaan namin araw-araw. Iyan ba yung dahilan kung bakit naging isa kang medical cannabis advocate ngayon? Oo, totoo yun. Kasi, alam mo, nagsimula kami nung 2014. Ako personally, na-involve ako nung nakita ko lang sa newspaper, pumanaw si Moon Jaden. Hindi ko alam kung kilala niyo si Moon Jaden. Way back then, si Moon Jaden, anak siya ni Jun Yutuk, no? So, may Dravet syndrome yata yung na-diagnose sa bata. So, non-stop din yung seizure. So, ngayon, with Jun tsaka si Micah was looking for alternative medicine. At nalaman nila sa dark web na, pwede yung cannabis. So, they started looking underground at that time. But syempre, walang access. And then, people were laughing at them. This is, siguro mga 2010 to, if I'm not mistaken. So, unfortunately, Moon Jaden died because of seizure.
pinauwi na siya ng doktor noon na parang wala ng pag-asa, you know. So, eventually, she died. And then, June and Micah fought for access ng cannabis, medical cannabis sa Philippines. So, syempre, nabalita. Nakita ko yun, I followed that. Ang unang reaksyon ko, pwede ba yun? Kasi I grew up na bawal hawakan ang kahit anumang illegal substance sa family namin, you know. Kaya, I started researching. But it started with Moon Jaden. And pag tinignan mo yung initials ni Moon Jaden, MJ. Back to Doc Jem. Sir, sa kalagayan ng anak ni Sir Romy, yung bang alternative medicine lamang ang pwede niya talagang maaaring makapagpagaling or makatulong sa bata? Una sa lahat, FDA approved ang CBD o cannabidiol para sa intractable epilepsy, no? But then ngayon, mayroon na ring mga clinical trials and mayroon na ring real-world evidence na kahit ibang forms ng epilepsy pwede din siya, no? So first of all, epilepsy, umbrella term yan. Maraming iba't ibang klase ng epilepsy. Yung approved ngayon is tatlo, no? Dravet syndrome, Lennox-Gastaut syndrome, at tuberous sclerosis. Lahat yan forms of epilepsy. Pero yung mga epilepsy from cerebral palsy, hindi pa siya FDA approved ngayon. But marami na ring evidence dyan kasi ginagamit na rin yan ng maraming pasyente abroad, no? So, hopefully, ma-approve na rin yun dito sa Pinas at pati mga adult forms ng epilepsy. Siyempre, yung mga batang may epilepsy, pag lumaki may epilepsy pa din yung iba. So hopefully hindi siya para lang sa mga pambata, no? But then ma-approve na rin para sa epilepsy pati na rin sa adults. Okay, thank you. Alright, Sir Rom, kanina nabanggit mo na nung kasagsagan ng pagsusisure ng iyong uniko iho, ay naka-acquire kayo ng medicine from abroad. Ano bang particular na medicine yung inyong in-acquire na yon na naka-inam sa kanya? Actually, yung from abroad na yon, it's a supplement. So, it has nothing to do with the medical cannabis. But what we did is we went into a application ng compassionate permit. Ang problema dun sa compassionate permit na yun, tawag dito, nung time na yun, ang hirap kasi nandun siya, pero yung mga implementors, honestly, hindi alam yung gagawin in terms of the details. So bottom line, si compassionate permit, hindi naging option sa amin. So ang ginagawa lang namin kay Sachi is quality of life niya, ensuring that he gets the proper sleep, para magkaroon siya ng quality of life, para ma-minimize yung seizure. Ngayon, ang problema ngayon kay Sachi, aside sa seizure, yung mga ibang function ng body niya, we need to start monitoring. Kasi, tawag dito, yung liver function niya tsaka kidney, kasi since 8 months old, umiinom na siya ng anti-epileptic drugs. Actually, ngayon, 5 yung anti-epileptic drugs na tinitake niya. Kasi sa epilepsy, hindi na siya direct science as per explanation ng ibang doctors. Kasi nga, iba-iba nga, ano ba siya? Chemical imbalance ba siya? Physical problem ba siya ng brain? Saan ba nanggagaling yung seizure, no? So, ang ginagawa, it's like cooking. A little bit of this medicine. Kapag nagsiseizure pa rin, iaangat yung dose. Pag ayaw pa rin, mag-introduce ng second anti-epileptic drugs. Hanggang sa nakuha yung combination kay Sachi, 5 anti-epileptic drugs. Kaya lang, lahat yun at full dosage. Sabi mo ng modern pharmaceutical drugs na yung iba doon, but still, it has a side effect. Kasi he's been taking it in the last 16 years old na siya eh. O di 16 minus 8 months, ganun katagal. That's why nasira na rin yung immune system niya. Wherein, meron na siyang eczema, nag-manifest na ng ibang problem that affects his quality of life. That's why we cannot send him to a regular school, you know, kasi nga, yung skin disease naman niya ngayon yung nagiging problema, nagsusugat-sugat, nagkakamot siya, so hindi na siya natutulog. Pag di siya natulog,
ayan na, sisisure naman yung At the same dadalaw time, sa'yo. nagiging very visible yung tinatawag nating pagkahina yata ng kanyang nerves, muscles, ano? That's correct. That's correct. Kasi pag tinignan mo yung kanang bahagi ng katawan niya, para siya na stroke. para talaga siyang na-stroke. Anyway, Dr. Gem, dun sa ating medical cannabis, ano ba yung particular na sangkap nito na kahit pa paano ay nakaka-counter dyan po naman sa seizure at the same time? Opo, yung pong cannabidiol or CBD, yung pong ingredient ng cannabis na hindi nakaka-high, yun po yung nakakasugpo ng seizures at kumpara sa mga ibang anti-epileptic drugs, mas safe po ito sa mga organs at definitely mas bawas po ang side effects, no? Hindi kagaya ng ibang mga synthetic na anti-seizure drugs. So again, FDA approved po yan sa intractable epilepsy. Gaya nga ng sabi ni Sir Rome, pag dun sa mga malalang kaso, medyo nagmi-mix and match and nagta-trial and error, no? Matagal makakuha talaga. So case-to-case basis talaga yan, no? So hopefully, lumambot yung puso ng ating mga mambabatas at syempre yung mga pamunuan ng ating mga medical society, no? Na wag na sanang pahirapan pa, no, yung mga magulang at mga pasyente na gusto ng safer option, na gustong mag-try ng safer and possibly a very effective option, no. Sabi nga ni Sir Rome, napakahirap ng compassionate special permit, hindi po makatarungan na limitahan sa importasyon ng CBD yung mga pasyente. Nagsimula yung advocacy kasi may pasyenteng namatay na may Dravet syndrome, si Moon Jaden Yutuk, na later on naging FDA approved ang CBD para doon. Noong 2013, 2016 lang naging FDA approved ang CBD dahil nga doon sa mga nagtatry underground, kaya ginawa ng clinical trial at napatunayan noon sa clinical trial na effective nga pala siya, no? So, yung mga sumuway sa batas, yung mga nagtry underground, yung mga ginawa ang lahat para sa anak nila abroad, sila ang dahilan kung kaya naging FDA approved ngayon yung CBD. Ngayon, nabalitaan yun ng ating mga magulang dito, kung kaya hiniling din nila dito. Unfortunately, hindi pinayagan. Siyempre, kung ano-anong sinabi sa ating mga magulang, nung mga sarado ang utak at mga walang puso na mga mambabatas at liderato, hindi ko na ipaparecall kay Sir Rome kung anong mga masasamang sinabi sa kanila, no? But then, yun, mga magulang na ginawa ang lahat para sa kanilang mga anak, yun yung naging reason kaya naging FDA approved ngayon yung CBD. So, kung nabigyan lang sana yung mga pasyente noon pa, mas marami sigurong hindi siguro mamamatay yung mga pasyente na yon, no? And then, ang masama pa dyan, yung mga liderato ngayon na iniyakan ng mga pasyente noong 2013 dahil nga nabalitaan nilang maaring effective, nung naging FDA approved, ngayon, ang sabi lang ay hindi pa kasi FDA approved dati Ay, paano ba yan Wala pa kasing clinical trial dati. Wala man lang, sorry, hindi kami nakinig sa inyo. Dapat nga pala, pinakinggan namin kayo. Dapat pinayagan na namin kayo maski wala pang clinical trial. So wala man lang ni sorry ni wala, ano na lang, pagmamalupit pa rin, hindi pa rin pwede, talagang hindi ko na talagang ma-explain kung ano pang dahilan ng mga liderato, kung kaya
patuloy pa rin silang nagmamatigas at nagmamalupit, no? Imbis na maging source ng kalinga at pag-unawa, yung mga doktor pa yung mga nagmamalupit at nagmamatigas. Naku, yun ho ang sinasabi. Mukhang nangangailangan daw yung ilang mambabatas at ilang doktor ng pampatalino at saka pampalino ng mata. Alam niyo na kung ano ibig sabihin nun. Anyway, sa ating mga karagdagang katanungan, DWIC, may tanong? Si Kaka. Buboy from R News, sir. Si Buboy. Road News. Sir Kerry, Sir Romeo. Sir, being a parent, di ba? Gaano kahirap na makita niyo yung anak niyo na dumadaan sa ganyan, tapos yung sinasabing gamot na alternatibo para masolusyonan kung ano yung pinagdadaanan ng anak niyo. Bakit hindi maibigay sa inyo? Okay, so salamat sa tanong, no. So gaano kahirap? Mahirap. Sobrang hirap dahil una, nung kinukumbulsyon yan, syempre, saan ka pupunta? So, ang pupunta lang namin, Google. Pag nag-Google kami, yung iba doon, hindi naman namin maintindihan. Di lalo kami nalito. And then, of course, doktor, yung una mong isa sa mga pupuntahan mo, no? So, syempre, dito ka sa conventional medicine. E di, syempre, umangat yung pag-asa mo. Tapos nakita mo kahit paano, nag-i-improve, di ba? Ngayon, nung hindi na tumatalab to a certain degree, na nga, nag-research na ako, yun nga, dyan ko nga nakita sila Mike at saka sila June na ini-interview sa ibang istasyon. So, nagkaroon ako ng pag-asa. So, ni-research ko further. And then, isa sa mga cable news sa Amerika, meron silang neurosurgeon na tawag dito, na host. At nag-research siya about medical cannabis sa US. At doon naman niya nakilala si Paige, si Charlotte Fiji, wherein ganun din, 200 seizures a day, halos hindi na siya, gulay na siya kasi kaka-seizure. But syempre, parang kami rin, naghanap kami ng alternative. Nung nakakita sila ng alternative medicine, which is the cannabis, which is CBD lang at that time, yung bata, milagro. Kasi finifeed na lang siya dahil nga lagi siya nakaiga dahil seizure ng seizure. Sipin mo 200 a day, divide mo ng 24 hours yun kung ilang minuto yung nagsiseizure. Hindi wala nang tigil for the whole day. Ngayon, ang nangyari, nung binigay nila yun, yung bata, as in parang wala nangyari. Nakakatakbo na, nakakakain mag-isa. So, kung hindi miracle yun, hindi ko alam kung anong tawag doon. Right? Ngayon kay Sachi, in terms of, hindi lang kay Sachi, lahat ng magulang na may ganyang klaseng kondisyon ng mga anak, ang masakit dyan yung makita mo na nangingisay sa harapan mo at wala kang magawa. Kasi hindi mo pwedeng pigilan yun, hayaan mo lang eh. Ang intervention nga sana, lagyan mo ng medical cannabis kasi based nga sa research sa ibang bansa at nakikita namin sa video, yung mga may access doon, bibigyan lang, I don't know kung paano yung administration, rectal din or minsan nilalagay nirarab sa gilagid. Makikita mo, after a couple of minutes, they're back to normalcy. So that's the emotional aspect of it, no? And then the other thing na iniisip lagi namin is, sino bang unang papanaw? Ako o yung anak ko? Kasi kailangan natin pag-usapan yun. Kung ako tatanungin mo, gusto ko sabay. Pero kung talagang kailangan ko mag-desisyon at mamili, siya na lang mauna. Kasi, medyo nagiging emotional si Sir, pero naintindihan namin yan. Go ahead, Sir. Kasi, pag nauna ako, siya mag-aalaga sa kanya. Katulad niyan, siya lang mag-isa. 'Di ba? So, ang hirap. So, sana maipasa na yung mga batas kasi malaking ginhawa yun para sa mga nag-aalaga sa mga may sakit. Huwag na lang yung nag-aalaga, yung pasyente mismo. Kasi ang isang aspeto ng paghihirap namin, sabi nga ni Sir kanina, tanggapin ko, blessing, embrace ko, yung financial aspect niyan. Yung sakit na yan, wala namang pinipili kung mahirap ka, mayamang ka. Wala. Basta naibigay siya yan, gagawin mo lahat.
dun sa advocacy nung nakikipaglaban pa kami noong 2014, nung nag-start ako personally. Marami akong parents na meet na gusto mong tulungan man lang kasi hindi umiinom ng gamot eh. Kasi kahit paano makatulong man yung mga pharmaceutical drugs at that time. Pero alam mo, sabi ng ibang magulang, Sir, hindi kami makabili ng gamot kasi hindi ko masussustain. Kasi for the rest of their life yun eh. Magkano yun? Sabi nga ni Doc, di ba? Minsan isa. Pag dito malab, 2 gamot na. Combination. Katulad ni Sachi, 5 anti-epileptic drugs na. Full dosage lahat. Right? So, saan sila kukuha ng pera para sa gamot? Ang gagawin nila, yung pera ko, ipangkakain na lang po namin. Can you imagine that? Everyday life, yun yung hirap, yung financial aspect. So, emotional, financial, and then of course, physical. Kasi pag sinumpong yung mga yan, babantayan mo eh. Kung nasa trabaho ka, di maghihikaos ka ngayong umuwi. Kasi kailangan umuwi ka na at i-monitor mo. Kasi may darating yung panahon or baka dumating yung time na hindi na gumagana yung medication mo sa bahay, yung mga intervention mo. Kailangan mo nang dalhin ngayon sa ospital. Diba? Especially nung COVID. Ang hirap. Kasi mamili ka. Epilepsy, COVID. Pag nagka-COVID yung mga ganyang pasyente, yung chances of winning nila to fight the virus, napakababa. Kasi immunocompromised yung mga yun. So, ang hirap po lahat, all aspect of it. Pero sir, hindi nyo ba nagawa na humingi ng paresibo, pareseta para makapag-take man lang yan kahit paano? Alin? Mag-take Take ng medicine na cannabis. Alright. So, the reason for that is bawal kasi yung medical cannabis. Bawal ang cannabis today. Based on our laws. Hawakan mo lang yan, kulong ka. 'Di ba? Kunyari, dito, magkakasama tayo. Isa dito, mahulihan ng isa, lahat tayo ikukulong. Ganun yung interpretasyon ng batas. At ang masama niyan, kahit napakaliit ng dala mo, pwedeng, kasi may limit yan, di ba? Non-bailable. Kaming mga magulang na inaalagaan yung mga anak namin. Kaya ang hirap ng advocacy yan. Minsan, kailangan namin pumunta sa kongreso, hindi kami makapunta kasi nag-aalaga ng anak eh. Pag nakulong pa yung magulang dahil lang doon, sino na mag-aalaga sa kanila? 'Di ba? Ang gusto mo lang naman ay gamot para matapos na yung kanilang paghihirap. Tsaka yung mga nakapaligid sa kanilang may mahal sa buhay. So, hindi pwede. So, sabi ko nga kanina, nag-try kami ng compassionate permit. Ito yung journey namin dinribble kami mula different government agency. Dinribble from dito sa kapitbahay natin dyan. PIDEA, DDB, DOH. Pag pinunta ka do, apply po kami, nasa yung form. Hindi sa amin yan. Punta ka sa kabila. Hindi sa amin yan. Only then to find out, babalik kami dun sa, alam mo yun, sila pala talaga. Kami po pala talaga yan. Ito po yung form. Fill up kami. Siyempre, hindi ko naman alam paano to pipill upan. Diba? So ngayon, ang kailangan nila doon, finished product. Bottom line. Finished product. Tapos, approve din ng counterpart nila. Let's say, sa Amerika siya manggagaling. Yung FDA ni America or DFA nila will have to approve. Dapat approve sa, let's say, sa Amerika. Pag approve sa Amerika, doon mo lang may import. Di syempre, pag nag-import tayo, anong pinag-uusapan natin? Pera. Kasi may taxation yan, and blah, 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 yung pagpunta niyan dito. Ito yung pinakamasakit. Isa sa masakit. Tatanungin ka, ilang dose? At kailangan pirma ng doktor. Ang mabibigay lang ng doktor, kasi may mga doktor din naman na open na, kasi nakikita nila yung hirap ng pasyente, lalo na yung sa cancer, epilepsy palang pinag-uusapan natin dito. Paano kung cancer patient, napakahirap. Yung ibang doktor, talagang open-minded na, kasi i-google mo na lang, ang dami ng information at hand, no? Pag tinanong, ano pong dosage, tsaka anong klaseng cannabis, hindi na nila masasagot. Kasi hindi naman nila inaral yun eh. So in short, butas-butas yung buong sistema natin na dapat nating ayusin. Si Doc Jem lang ang expert ang dating sa, di ba? Kasi inaral niya eh. Ngayon lahat ba ng doktor gustong aralin yung cannabis? Hindi. Bakit? Kasi bawal siya sa batas eh. Ba't ko i-aaralin? Di ba? So ganun yun yung current situation natin ngayon. Kaya ang hirap ng compassionate permit. Bottom line, sa totoo lang, hindi kami nag-proceed kasi ang hirap, ang daming hinihingi. Samantalang, sa Amerika,
ang medical cannabis, yung iba doon, supplement na lang. It's just categorized as supplement. Ngayon, hindi ko madala yung anak ko sa Amerika kasi, sabi ko nga kanina, hirap na hirap kaming, kailangan ko na matinding courage para masustain yung gaano katagal yung flight. Kasi baka mag-seizure sa gitna ng flight, minimum flight niyan, 15 hours, direct flight eh. Kung nag-seizure in the middle ng 15 hours na yun, hindi naman paparada yung eroplano sa gilid tapos tatawag na ambulansya, di ba? Hindi pwedeng lumundag. Ang risky nun. Sobrang risky. Kaya, we're trying to find that courage kasi yun na yung pinaka-alternative solution namin na dali na lang kita doon. Kaya lang, remember ako'y nasa harapan nyo. Pero ang dami pang magulang, pasyente, na iba yung sitwasyon kaysa sa amin. Ang hirap. Alright, sir, anong masasabi nyo dito sa advocacy din na isinusulong ng BauerTech Corporation? Bagamat napakarami ng mga balakid at mga hadlang, medyo negatibong puna, pero nandiyan pa rin si Sir Richard Nixon Gomez being the GM ng BauerTech na talagang nagpupumilit na maisulong po itong legalizations ng medical cannabis drugs. Una sa lahat, syempre, sabi ko nga kanina, hopeless kaming mga magulang, lalo na't yung sakit ng anak mo ay parang walang cure, di ba? Ngayon, every time na nakakakita kami ng, uy, teka sandali, para daw gumaling yung anak and what have you, nagkakaroon kami ng hope, right? So ngayon, yung paggawa ng Vortex sa sitwasyon na ito ay talagang napakalaking bagay kasi nagkakaroon kami bigla ng pag-asa. Kasi sa totoo lang, nung nagsimula kami, wala naman naniwala sa amin nun. Binansagan pa kaming mga, mag-a-addict lang kayo. Kunyari, yung anak niya may sakit. Can you imagine, i-accuse ka ng ganun samantalang yung pinagdadaanan mo sa anak mo, ang hirap-hirap na. 'Di ba? So, lahat kinalampag namin. Lahat ng ahensya ng gobyerno na sa tingin namin makakatulong mula Senate, Lower House, DDB, PIDEA, DOH. Sa totoo lang, yung iba doon, gusto naman talaga tumulong. Tuwing nagpe-present kami, after the presentation, they express support. Kaya lang, on the onset, hindi sila makasuporta. Noong time na yun, kasi siguro, baka iba na yung sitwasyon, politically, yung implication, di ko alam, Kaya lang, noong time na yun, yung laban, parang wala ng pag-asa. Kasi lahat, pinagtatawanan kami. And I think, ang nagawa ng mga naunang nakikipaglaban noong time is nagbigay ng awareness sa Pilipinas. Gamot pala yan. Diba? Hanggang naglabasan na yung mga, sino nga yung Miss Universe natin? Tinanong siya, si Catriona Gray, tinanong sa Thailand, what is her stand? Diba? And then everybody was watching Miss Universe and then everybody understand in the Philippines na, awareness. Talaga? And then they started searching for it. Diba? Na gamot pala siya. So again, hindi lang siya epilepsy, especially may mga cancer patient, di sana wala ng paghihirap. And then, ibang political figures din natin, umamin na gumagamit sila ng patch or whatever, di ba? Kaya nga siguro nga ba na ng buhay nila, di ba? But they're using it dun sa ibang bansa as per them, no? So, bottom line is, napakalaking bagay itong ginagawa ngayon ni Vortex kasi nung time namin, parang kami lang mag-isa, ngayon kahit paano, meron na kaming, sabihin natin, kapartner pagdating sa laban sa medical cannabis. Thank you, sir. At yun nga, gaya ng binanggit mo, ang bola ngayon nasa BauerTech. At humabol yung ating General Manager ng BauerTech Corporation from his meeting. Narito ngayon si Boss Richard Nixon Gomez. Siguro, hinga natin ng statement. So, sir, nasan na ba ang ating advocacy at laban ngayon sa Richard dito sa ating advocacy na ito? At marami ang nakasuporta sa iyo ngayon at mukhang sa iyo nakatingala. At tinatanong, Sir Richard, kailan ba mo ma-formulate itong ating pinaglalaban na medical cannabis? Magandang umaga sa inyong lahat na taga-subaybay sa ating Media Health Forum. Magandang umaga rin po kay Mr. Romeo Ballesteros, Edwin, Dr. Jem. Magandang umaga sa inyong lahat. Katatapos lang po na isang meeting ko sa isang sangay ng gobyerno na directly may kinalaman sa cannabis sa Philippines. As an update, ang ating Senate hearings on dangerous drugs, particularly sa cannabis, tapos na. Ginawa na ang technical working group
on cannabis. Marami tayong mga inputs doon na naidugtong o nailagay sa proposed Senate bill that will make it implementable, that will make it practical. And then sa Congress, tapos na rin ang ating committee hearings on cannabis, papunta na sa technical working group. I think pagkatapos itong budget hearings sila, recess, by November, magre-resume na ang technical working group sa Congress naman. Ang parehas na TWG niyan is in preparation for plenary ng Congress and Senate, pagdidebatehan na, and we are all expecting by end of next year, may papasa ang batas na yan bago mag-2025. Unang makikinabang dyan ay ang ating mga pasyente. Katulad ng anak ni si Sachi, no? Anak ni Mr. Ballesteros. Grabe, Sachi, ito ng pagkakataon, hintay-hintay na lang. 1 taon, lalampas ng konti sa 1 taon. Hindi tayo abutin ng 10 taon. Hindi tayo abutin ng 5 taon. We will do everything that we can. Sa Congress, sa Senate, nandiyan ang susi. Pag naisabatas yan, tapos na ang laban. Ang Bowertech is preparing so much for that. Hindi rin tayo papayag na, okay, allow the medical cannabis. Nakikinabang ang mga pasyente. Pero sa presyong 10 doble naman. Dahil presyong foreigner, presyong imported. Hindi. Marami tayong cannabis sa Philippines. Pag naisa legal, ibig sabihin, pwede na natin gamitin. Kaya ng local Philippine technology na mag-process, gumawa ng gamot mula sa cannabis. Kung ano kailangan na component ni Sachi, ano iba pa mga pasyente natin, kaya natin gagawin. Ilang milligrams ng THC, ilang milligrams ng CBG, we can do extraction. Kaya natin ibabalik siya, i-combine para sa kanyang specific needs. Maaring iba yung kailangan niya ngayon. Next month, ibang combination ng kailangan niya. Si Dr. Muncha can help determine kung ano yung mga proper dosaging sa kanila. Bowertech can do that. Kaya natin magtanim, kaya natin mag-processing, kaya natin mag-extraction, kaya natin mag-manufacture. So, Doc Richards, ikaw na nga nagbabanggit na so blessed ang Pilipinas, yung uri ng ating climate, at the same time, ang ating lupain na tinutubuan itong cannabis. Pero ito paglilinaw lamang, bukod dun sa naging taguri sa marijuana bilang damo, kung sabi nga, ito pag ito ay naging ganap na legal, higit na mapangangalagaan ba itong damo na ito o itong cannabis, Doc Richard? Sa ngayon, halos lahat ng tumutubong cannabis sa buong Pilipinas ay poor quality. Bakit poor quality? Tumubo while tumubo lang, siksikan sila, walang proper na irrigation, walang proper na anything. Tumutubo sila, napapakinabangan. But once this is legalized, kayang-kaya natin palaguin, palakasin ang quality ng ating cannabis. Hindi na siya malnourished. Magkakaroon ng proper spacing, matuturuan natin ang mga magsasaka kung paano siya gagawin, ano ang proper handling, kailan malalaman kung ito ba ay hinug na, kung ito ba ay lalaki o babae na variety. Matuturuan natin sila para ma-maximize ang paggamit ng cannabis bilang gamot. So may potential po ito na pumalit sa mga palay na ngayon ay nauubos na, Doc Richard. Kaya ba nung kanyang ibibigay na kita sa ating mga magsasaka kung sakaling papasok yan? Noong mga 1970s, itinatag ang International Rice Research Institute na kung saan sa Pilipinas pinag-aralan, tinuro ang pagtatanim ng magandang variety ng palay. Dito nag-aral ang Vietnam, dito nag-aral ang Thailand, dito nag-aral ang Cambodia, iba't ibang bansa. Bakit ba pagkalipas ng 2 dekada, 3 dekada, tayo na nag-i-import? Kaya ngayon, ang palay ay nanatiling, pag napapasama ng panahon 14 pesos per kilo, 13 pesos per kilo. Pag binenta ang bigas, 50 pesos na kada kilo. Ang cannabis, on the other hand, by year 2030, this will be a $180 billion global industry. If the Philippines can get at even 2% of that, ito ay magbibigay ng buwis sa Pilipinas na hindi bababa ng 40 billion pesos taon-taon. Ilang flyover o ilang daang libong classroom ang magagawa mula sa buwis na yan. Hindi pa kasama ang jobs na na-generate natin, mga magsasaka, mga researchers natin, agriculturists natin, pharmacists, biologists, chemical engineers na mabibigyan natin ng magandang kabuhayan. Kaya natin makakuha ng ganong kalaking segment
sa global cannabis business because we have the technology in the Philippines. We have the proper climate. We have the proper technology. Kaya natin yan. Una, makikinabang ang ating mga pasyente. No more compassionate permit. Pakahirap-hirap. Hindi na. This will be available locally. Presyo, bababa. Number 3, ekonomiya ng Pilipinas matutulungan. Thank you, Doc Richard. Sir Rom, pag nakakarinig ka ng mga ganong positive statement, anong nararamdaman mo? Being a parent na medyo, sabi nga natin, may anak na pinangangalagaan itong ating sinusulong na advocacy. Siyempre, nahay kami. Nahay kami sa, natatawayan ako. So, nahay kami sa pag-asa. Oo, nahay kami sa pag-asa. Kasi sa totoo lang, ang nagsimulang advocacy at awareness sa medical cannabis dahil sa mga pasyente. Naway, wag nating makakalimutan, may pasa na sana lahat ng batas, matapos na yung mga ginagawa ni Bortec end-to-end, no? Pero after that, ang isa sa panawagan ko is, aside sa dasal, is sana, pag okay na lahat, wag din makalimutan yung suporta sa pasyente kasi pagtapos na, hindi nagtatapos sa medical cannabis kasi. Yung iba diyan kailangan pa mag-therapy. Mahal din ang therapy ha. May PT ka, OT, speech. Pag pinagsama-sama kaya mahal. Kaya yung mga ordinaryo nating mamamayan na may sakit ng cerebral palsy at saka seizure disorder, sana matulungan din natin sa aspeto na yun. Opo, nabanggit niyo yan sapagkat may mga kakilala tayo na talagang mga less fortunate. Sabihin na natin na nasa klase, tapos may ganyan, parang naghihintay na lang ng oras, masakit man pong sabihin eh. Yes, Doc, may sabihin kayo. Napakagandang punto niyan. At this point, this early, we will commit na kung tayo ay maliligal na sa Pilipinas at mabibigyan ng lisensya ang Powertech, we will allocate as a portion of the earnings bilang assistance sa mga pasyente na nangangailangan ng cannabis. Saka other iba pa mga bagay. Salamat sa pag-mention niya, Mr. Ballesteros, and that is a commitment that we will do. All right. Dr. Jem, bilang bahagi ng technical working group, where are we now? Ano ba ang balita mula dyan sa Senado at sa ating mga mambabatas, Dr. Jem? Napakaganda po kasi meron na tayong, sa tinagal-tagal nga ng advocacy, first time ngayon, meron tayong updated na latest at napakagandang well-drafted talaga na batas, no? I mean, panukalang batas. Saludo po ako kay Senator Robin at sa kanyang staff. Napakaganda nung latest version ng Senate bill na tinalakay namin sa technical working group kasama ni Sir Richard, no? So mas makatarungan at mas makaka-access talaga ang mga pasyente. At unfortunately nag-recess lang, but then hopefully this November mapasa na 'yun sa plenary, no, sa Senado. Ngayon yung sa Congress naman, sa lower house, iba't iba, siyam ang bill sa Kongreso, 5 para sa medicalisasyon, 3 para sa decriminalisasyon, at 1 para sa legalization. Lahat-lahat yon importante. Medyo mas malaking trabaho kailangan yung sa lower house para i-consolidate lahat yon at hopefully nga matuloy na yung technical working group. Napaka-welcome nung sinabi nung head ng House Committee on Dangerous Drugs, si Congressman Barbers, na talagang willing talaga siya, no, na magkaroon ng consolidated bill dito at sabi niya pag na-consolidate na yan, ipapasa niya yan, no? So hopefully ipagdasal natin at medyo kulitin din natin na matuloy na yung technical working group ngayong November. Then a promise from GM Richard Nixon Gomez, sir, kung ayun, mukhang malinaw na at medyo liwanag na yung nakikita natin at the end of the tunnel. Pero commitment from Powertech, kakayanin natin. Yes, and in addition to that, i-relate ko lang, nakalipas na ilang panahon, hindi off the record naman, marami na tayo nalibot ng mga cannabis plantations, hindi sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa. Marami na tayo nalibot na cannabis manufacturing facilities, hindi lamang sa Asia, maging sa Estados Unidos.
ang commitment ng BauerTech is lahat ng napuntahan natin as part of our benchmarking, lahat na napuntahan natin Asia or even in the US, ng mga cannabis manufacturing facility, lahat ng kanilang technology, lalampasan natin, hihigitan natin. Even the best in Asia. This will be the best cannabis facility in Asia. And we will set up yung katumbas ng IRI, Act 3, Asian Cannabis Training Research Institute. Ito ay tatatag sa Pilipinas, magga-groundbreaking tayo next month. Yes, all right. Ganyan ho, kabilis ang ating po namang development. At una sa lahat, nagpapasalamat nga tayo dahil dito na rin sa ating sinimulang advocacy ng Media Health Forum na nung kami nag-uusap ni Sir Richard, ni Lakay at ako, nung sabi ko, Boss Richard, medyo dinedevils advocate ko nga si Boss Richard eh. Hindi kaya ako hanggang simula lang tayo. Sabi ni Sir Richard, ako may ugali na pag sinimulan ko, tinatapos ko. So, ito bagay na nagbibigay pag-asa sa ating mga nangangailangan po ng tulong mula po naman dito sa ating sinusulong na advocacy, yung medical cannabis. At may pangako mismo from the General Manager of BauerTech Corporations, kakayanan natin ano namang challenges. Anyway, sir, parting words natin sa inyo po naman sa ating mga huling sandali ay mga huling pahayag po from you. Una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon na inimbitahan nyo kami dito para at least may babahagi namin yung pinagdadaanan ng mga pasyente at saka yung mga mahal nila sa buhay. Hindi siya madali, isang dekada na nga. Ako lang is sa mga kapwa ko magulang at saka mga pasyente, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Kasi tandaan natin, nung nagsimula tayo, pinagtatawanan lang tayo. O ngayon, fast forward 10 years, the Philippines is gonna be the best research center and implementers of medical cannabis in the Philippines. Di ba? Yung mga bunga na itinanim natin noong unang panahon at wala naniniwala or konti lang, ngayon ang dami na naniniwala. Nagsimula kami sa lower house, naghahanap ng congressman para tawag dito, mag-sponsor ng bill. Eventually, nakita namin 1 bill lang nung unang panahon. Ngayon, sinasabi ni Doc Jim, parang siyam yata ay naririnig ko, ano? So, ang laking progreso na siya, no? And again, maraming salamat at wag po kayong mawawalan ng pag-asa. Sa mga kapwa ko Pilipino na hindi pa rin naniniwala sa benepisyo ng medical cannabis, ako na ho nagsasabi based sa aming mga research namin at sa mga resources na binibigay namin sa harapan nyo ngayon, maniwala na ho kayo. Kasi darating yung panahon na kakailanganin nyo siya sa pagtanda nating lahat. Alright. Thank you, Sir Rom. And Sachi, baka mayroon kang gustong sabihin at ihayag para sa ating mga, sabi nga, dumaranas din ng karamdaman tulad mo at dito sa pagsisikap ng iyong daddy na matulungan ka. Thank you. Thank you everyone for coming here. I'm really excited to speak. I'm really happy to be here. I need medical cannabis for my seizure disorders para mawala yung sakit yung mga bata po lahat po. Maraming salamat po. Wow! Thank you, Sachi. At ikaw ang burning oil ng daddy mo sa lahat ng mga bagay na ito being only a child ng iyong parents. Pakita mo kaya natin labanan yung anumang medical challenge na yan sa iyo. Dr. Jem, at the same time, last parting words natin, Dr. Jem, lalo na naka-address sa technical working group. Go ahead, sir. Panawagan ko po sa lahat, no? So yun nga, dati radical ang sabihin na gamot ang marijuana. Dati ang daming umuusok yung tenga, bumubula ang bibig. Bakit daw dudugtungan ng salitang medical yung marijuana? Lingid sa kaalaman nila, wala nang mas traditional pa sa marijuana. Mainstream na, traditional pa, 6,000 years ago na yan. Dito sa Pilipinas, si Dr. Jose Rizal nakabili ng marijuana sa butika, mainstream yan, no? So hindi na radical sabihin yan ngayon. Gamot po yan, dapat ho maging bukas ang isip. Bitawan natin yung mga maling sinabi about sa marijuana at matuto tayong pinakauna sa lahat, compassion talaga ang kailangan bago yung prejudice, no? Kaya
sa mga pasyente natin, kasama po namin kayo. Panawagan ko po sa ating mga mambabatas, mga liderato at lalo na sa mga kapwa kong doktor, maging beacons tayo of compassion rather than maging source ng prejudice and discrimination and persecution. No? Yung sa mga pasyente, tanungin nyo, kulitin nyo yung mga doktor ninyo about cannabis. Yung mga botante, tanungin ninyo yung mga iboboto ninyo kung tama ba yung paniniwala nila sa cannabis. Alright, and finally, our General Manager na siya hong promotor ng ating pagsusumikap na matulungan itong mga, sabi nga natin, karamdamang binanggit natin, na patay sa kanyang pagsasaliksik bilang scientist din and researchers at the same time, si Dr. Richard Gomez. Sir, ano ba yung vision na nakikita ngayon? Medyo sabi nga iba na ang dating mo eh. Napakarami ng mga government officials ang sumusuporta sa ating medical cannabis. We have for the record si Pangulong BBM. We have for the record si dating Pangulong GMA at saka even si Secretary Herbosa. Even several secretaries of the cabinet, even several congressmen and senators support this. In fact, pakunti na ng pakunti ang nasa dinosaur age na hindi pa naniniwala sa medical cannabis. Konti na lamang po sila. All we have to undergo is the process. Just the process na ito ay makapasa sa Senado, sa Kongreso, and then habang ginagawa yon, pine-prepare natin ang ating sariling kakayanan to do this, to implement this. Sabayan, by the time na nakapasa sa Senado, Kongreso, na pirmahan ng ating Pangulo, handa na rin ang Pilipinas. And then, yun na, magse-celebrate na lahat ng mga pasyente na nangangailangan ng medical cannabis. Hindi ko po sasabihin ng pangalan. Kanina, isa na namang opisyal ng gobyerno. Mataas na opisyal ng gobyerno. At sinasabi niya yung kanyang nanay ay may karamdaman. Sabi ko, dalawa ang sagot dyan. Yung number one, sabi niya kasi kailangan daw na, pinag-uusapan is Parkinson's. Kailangan daw ng dopamine. Sabi ko, papasok ko endocannabinoid system. Sabi ko, that's number two. While waiting for that, bibigyan muna natin siya ng temporary na gamot. Pero looking forward siya at iba pa mga opisyal ng ating gobyerno na ma-approve na ito. Just a matter of time. Just a matter of compliance. Hintay-hintay na lamang po tayo. Hindi tayo abutin ng 5 taon, Sachi. Hindi tayo abutin ng 10 taon. Malapit na. Malapit na. I-expect natin by end of next year, okay na tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you, Doc Richard Nixon Gomez, ang GM ng Bauer Corporation, Filipino-owned pharma company, na sila ho namang nangangako na talagang sinimulan nitong advocacy na ito at tatapusin. Sabi nga ni Sachi, kailangan namin yan at hindi lang para sa akin, kundi sa mga katulad ko at the same time. Nagulat ako, very smart yung bata. And with that, Sir Romy, maraming salamat, Doc Gem, and of course, aming big boss, si Richard Nixon Gomez, at sa lahat ng ating mga kasama sa media na linggo-linggo ay hindi nagsasawang sumama na rin sa ating advocacy para ipahayag ito po namang atin po namang ipinaglalaban para maging malegalize itong medical cannabis. Sa ngalan po nila kay Rolly Gonzalo, ako po si Edwin Eusebio, hoping to see you again next week sa ating po namang Media Health Forum. Thank you.